gaano kaya po katotoo itong nakita nating balita na kung saan mga kababayan, ayon daw po kay Ramon Tulfo o kay Sermon Tulfo, ito daw pong si Governor Daniel Fernando ginulpe ng isang mataas na opisyal dahil daw po mga kababayan sa road rage na nangyari dyan po sa NLEX mga kababayan. Eto, pakinggan po natin. Bugbog sarado raw si Bulacan Governor Daniel Fernando matapos makasagupa umano ang isang presidential son sa road rage incident sa NLEX. Ang detalye sa agenda report ni Francis Polve. Alam niyo mga kababayan, ito kung may katotohanan man po yan kung tutuusin dapat lang naman po talaga sa mga taong naghahari-harian na talagang makakita at makahanap po ng katapat. At kung may katotohanan man po ito mga kababayan, matinding aral na po yan kay Governor Daniel Fernando. Ano po yung nangyari sa kanya? Kung totoo man po itong balitang inilabas ng Billionaire News Channel. Anyway, tuloy pa natin. Magaang muka dahil ginulpi ng isang mataas na opisyal. Ito raw ang dahilan kung bakit di muna nagpapakita sa publiko si Bulacan Governor Daniel Fernando, ayon sa kolumnistang Simon Tulfo. Sangkot umano ang convoy ng gobernador sa road rage noong February 21 sa NLEX, kung saan hinabol at hinarang daw nila ang isang Land Cruiser na umovertake sa kanila. Sa kasamaang palad, anak pala ng Pangulo ang sakay umano ng nasabing sasakyan. Nauna nang itinanggi ng Malacanang na sangkot ang presidential son sa insidente. Nagsita na po kasi rito ang si SecDay patungkol po dyan at ang alam po natin ay nag-iimbestiga po ang LTO. Probably mas maganda po maitanong ito mismo sa LTO. Parang sinasabi ng Malacanang mga kababayan na ipauubayan nila sa kinauukulan kung ano yung lalabas sa investigasyon mga kababayan. Kasi nga patuloy pa rin naman talaga nag-iimbestiga ang LTO mga kababayan patungkol po doon sa nangyari na road rage. Anyway, tuloy pa natin. Hindi pinangalanan ni Tulfo kung sino ang nambugbog kay Fernando, pero hindi rin daw ang Pangulo o ang Presidential Security Command. Hindi rin daw alam ni PBBM ang sinapit ni Fernando. Nako! Wala po tayong informasyon dyan. Kung kanya po galing yan, mas maganda po sa kanya po hindi tanong. Sumipot si Fernando sa isang seremonya sa Capitol Gymnasium, pero tikom ang kanyang bibig patungkol sa umano'y road rage. Sabi naman ni Tulfo, diba dati mga kababayan kapag may issue po kasi etong si Governor Dan Fernando, naglalabas maaga pa lang. Naglalabas na po sila mga kababayan ng ng confirmation doon po sa mga isyong ibinabato kay Governor Dan Fernando. Pero ngayon kung mapapansin po ninyo nung natanong etong si Governor Dan Fernando, tikom po ang kanyang bibig patungkol po dun sa issue ng pangaharas ng kanyang mga convoy mga kababayan sa tao na nakasakay dun po sa Land Cruiser na hinarang po nila. Anyway, tuloy pa natin. madaling takpan ng black eye at pasa sa muka. Lalo na kung artista ka. Galing daw ang mga taga-showbiz dyan. Para sa agenda, Francis Polve, Billionaire News Channel. So ngayon basahin natin itong nakita po natin. Kasi minakita tayo galing po sa Abante. Ito mga kababayan hindi po natin sinasabi kung ito po ay totoo or hindi mga kababayan. Ito lamang po ay nakita natin sa Abante News Online. Ikini-credit po natin sa kanila yan. Kasi ayon po dito mga kababayan sa Abante, isiniwalat daw ni Ramon Tulfo ang di umano'y pananapak at pananakal ni Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Remulla kay Bulacan Governor Daniel Fernando. Ito'y kaugnay ng kinasangkutan di umano ni Fernando na sa NLEX o na NLEX road rage laban sa anak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kababayan. So sabi daw dito ni Ramon Tulfo, pinatawag si Fernando ni DILG Secretary John Vic Remulla sa Camp Crame. May office kasi ang DILG Secretary sa loob ng Crame. Sinuntok ni Remulla si Fernando sa mukha. Bagsak. Yan sabi dito sinuntok uli, bagsak uli. Pagbangon uli ni Fernando, sinakal siya ni Remulla, lumabas ang dila ng gobernador sa sakal. O ayan ang buong drama ayon sa aking Tweety Bird. So ngayon mga kababayan, hindi natin alam kung may katotohanan ba ito or hindi. Pero isa lamang po yung sigurado dito mga kababayan. Kung ito man po ay may katotohanan, ito po ay aral na
kay Governor Daniel Fernando, mga kababayan, na next time, wag silang maghari-harian sa kalsada kasi unang-una hindi naman kanila yon. Pangalawa, mga kababayan, kung hindi sila pinagkatiwalaan ng napakarami nating kababayang Pilipino dyan sa Bulacan, hindi naman sila magkakaroon ng kapangyarihan kung yung hawak nila ngayon. Kasi unang-una, di ba, dapat kapag ka ikaw ay public servant, lalo na kapag ka ikaw, mga kababayan, gobernador, o kaya naman kongresista, senador, di ba dapat kayo yung mas nagpapakumbaba sa mga kababayang Pilipino natin? Kasi unang-una, ang boss ninyo kami. Di ba? Na nagtiwala at bumoto sa inyo. Dapat hindi kayo nagsisiga-sigaan sa daan. Dapat matuto kayo na lumugar kung saan kayo. Kasi kung wala ang taong bayan na bumoto sa inyo, hindi naman kayo maluluklok sa posisyon na hawak nyo ngayon. Ano po, so ngayon mga kababayan, yan daw po yung kaganapan at nangyari sa Kamkrame. Kung may katotohanan man po yan. So ngayon, sabi pa dito sa nakita pa nating balita, galing po sa politiko. Kasi dalawang yung mga kababayan. Dalawa yung kinuna natin ng balitang yan. Yung politiko at saka po yung Abante. Kasi sabi naman po dito sa politiko, Interior Secretary John Vic Remulla allegedly beat up Bulacan Governor Daniel Fernando following a reported road rage incident along the Northern Luzon Expressway or etong NLEX involving a son of Presidential Ferdinand Marcos Jr., mga kababayan. Yan po yung sabi dyan. So sabi pa dito sa isa pang balita na nakita po natin, basahin po natin. Ayan Sabi po dito, batay daw sa report ng ABS-CBN, GMA at Billionaire News Channel, abusado pala si Bulacan Governor Daniel Fernando kapag daw nasa NLEX. Ino-occupy ng 4 na sasakyan ng gobernador ang 4 na linya, mga kababayan, ng highway at walang pwedeng mag-overtake. Noong February 21, 2026, sinubukang mag-overtake daw, mga kababayan, ng isang sasakyan. Ang convoy pinahinto ang 10 bodyguard ni Governor Fernando, ang sasakyan ng binuksan ng bintana at nagpakilala, sakalang nila nalaman na anak ni PBBM yung sakay. Tinawag ni DILG Secretary John Vic Remulla si Governor Fernando at sinabing itigil ang ganoong gawain, mga kababayan. Kasi nga, ang nangyayari po kapag po sila nasa kalsada, nasa highway, mga kababayan, ino-occupy nila yung 4 na linya. Kung ang linya 5, baka inoccupy pa nila yung 5 linya, mga kababayan, at bawal dumaan yung iba, mga kababayang Pilipino po natin kapag mga ito ang nasa saunahan. So hindi po magandang gawain yan ng isang politiko, lalo na at kayo ay pinagkatiwalaan ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, kung totoo man yung balita na kumakalat, mga kababayan, na tinuruan ng leksyon ni Secretary John Vic Remulla itong si Governor Daniel Fernando, talagang aral na po sa kanya yan, mga kababayan. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, sa isa pang balitang nakita po natin, mga kababayan, hindi na yan. Ito, sabi po dito kay Chubby Ma'am Maris, kinikredit po natin sa kanya yan basahin po natin. Kaya pala di lumalabas si Bulacan Governor Daniel Fernando dahil maga ang kanyang mukha, dahil ginulpi siya ng isang mataas na opisyal. Ayon sa Tweety Bird ni Ramon Tulfo daw, naglulumuhod daw si Governor at nagpagulpe palang dahil sa ginawa niya sa anak ng Pangulo, kay Bini Marcos daw, mga kababayan. Definitely, hindi si BBM ang gumulpi sa kanya at hindi rin mga taga Presidential Security Command. Sabihin na lang natin na isang opisyal na nagmamalasakit sa anak ng Pangulo, mga kababayan. Tinutukan kasi ng mga bodyguard ng mayabang na gobernador si Bini at ang kanyang driver nang umovertake ang Toyota Land Cruiser ni Bini sa convoy ng local office, mga kababayan. Kapag itong gobernador ang lumabas, ay nagko-convoy ito at ayaw magpa-overtake. The governor's convoy usually hugs the highway at kapag kami nag-overtake ay hinahabol nila at tinututukan daw po ng armas. Ginawa nila ito kay Bini, kinuha nila ang lisensya at nang makita ang pangalan ay nagpulasan ang mga gago daw, mga kababayan. Humingi naman daw ng tawad ang gobernador sa Pangulo sa pamamagitan daw po ng sulat. At ayon daw po sa balita, mga kababayan, pinatawad naman daw ni PBBM ang gulpi saradong gobernador.
Kaya kayong mainite ng ulo sa daan ay magbago na, baka kayo ay makakita ng inyong katapat mga kababayan. At kaya nga kung makikita ninyo, after po niyang insidente na yan mga kababayan, marami pa rin mga kababayan Pilipino po natin na nagsasabi na napakabait daw at napakabuti ng ating mahal na presidente. Dahil nga, kung siguro anak ng iba yan, baka may kinalagyan si Gobernador. Di po ba? Lalo na kung gaganunin yung bunsong anak ninyo, harasin, tututukan ng armas, porket nag-overtake lang mga kababayan, talagang kung sa iba-iba yan, lalo na kung sa mga negosyante yan, baka may kinalagyan. Etong si Gobernador mga kababayan, buti na nga lang mabait, etong ating presidente, kasi sabi po dito sa balita, basahin po natin mga kababayan, ayon po dito, pasabog ni Montulfo sa isang drama, sinuntok ni Remulla si Fernando sa muka, bagsak daw. Usap-usapan sa social media ang post ng broadcaster na si Ramon Tulfo matapos ikwento ang umani insidente sa pagitan ng bunsong anak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ni Bulacan Governor Daniel Fernando. Ayon kay Tulfo, may tuturing pa raw na talagang mabait ang Pangulo matapos daw na patawarin si Fernando kaugnay ng sinasabi unang panghaharas ng convoy ng gobernador sa bunsong anak ni PBBM at ni First Lady Liza Araneta Marcos na si Vinnie Marcos sa North Luzon Expressway or etong NLEX noong gabi ng Pebrero 21 mga kababayan. Kasi nga, di ba kung matatandaan nyo, sumulat nga itong si Gobernador at tumihingi ng pasensya kay PBBM at agad naman daw pong pinatawad dyan ng ating presidente mga kababayan. At doon pa lang makikita nyo kung gaano kabait si PBBM. Kasi kung sa iba-iba nga yan, baka po may kinalagyan. Ano po, kaya sana, doon sa iba natin mga kababayan Pilipino na mainitin sa kalsada ang ulo, kapag po may mga ganyang insidente mga kababayan, mas maganda yung nagpapalamang kayo. Ano po ng daan? Kasi unang-una, kahit mabagal naman, yung takbo mo, makakarating ka naman sa tirahan mo kung ikaw ay pauwi na. Mas maganda mga kababayan na bumabiyahe ka sa daan nang wala kang nakakaaway at ligtas yung pagbiyahe mo. Tsaka ang isa pa dyan mga kababayan, ito lagi ko naman sinasabi, kapag ka maayos yung pagmamaneho mo, hindi ka nakikipag-unahan sa kalsada, safe ka at safe yung lisensya mo. Lalo na ngayon, napakahigpit ng LTO mga kababayan. Pagka nabidyuhan ka, nasangkot ka sa road range, nakikipag-away ka, automatic pwedeng ma-suspended yung lisensya mo. At pag minalas-malas ka pa, malaki pa ang posibilidad na ma-revoke yung lisensya mo mga kababayan. Kaya nga yung driver ko, lagi kong pinagsasabihan, mga kababayan na na wag makikipag-unahan o wag makikipaggigilan sa kalsada. Ano po? So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa issue ng di umano mga kababayan, pagpapatikim daw ni Secretary John Vic Remulla ng kamao dito daw po kay Governor Dan Fernando mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan.